Ang gandang araw po ng aking report is sa Luke chapter 5. Introduction. The event of chapter 5 all takes place around the Sea of Galilee and the city of Capernaum. This event took place between approximately 26 to 31 AD. The book of Luke chapter 5 has 39 verses. Significant topic found in Luke chapter 5: the calling of the first disciple, the cleansing of leper, the healing of paralytic, the calling of Levi, and question about fasting. Key event: miraculous catch of fish in Luke 5, 1-11. Jesus teaches from Simon Peter's boat and command them to cast their nets again, leading to miraculous catch. Significance: demonstrate Jesus' authority, symbolize the calling of the disciples, and highlight the transformative power following Christ. Healing of lepers in Luke 5, chapter 12 to 16. Scenarios: Jesus heals a man affected with leprosy and instructed him to follow the purification law. The importance reveal Jesus' compassion for the marginalized and his ability to heal the physically and spiritually sick. Healing of paralyzed man in Luke chapter 5 verse 17 to 26. The event is a paralyzed man is brought to Jesus through the roof by friends, and Jesus forgives his sins and heals him. The impact is illustrate Jesus' authority to forgive sin, demonstrate faith, and show Jesus' focus on inner healing. Calling of Levi in Luke chapter 5, 27 to 32. The encounter is Jesus call Levi or Levi, Matthew, a tax collector, to be his disciple. Significant highlight Jesus, the significance highlight Jesus' outreach to societal outcasts, emphasize his mission to call sinners to be repentance. Key characters: Jesus, the Savior, son of Mary. Simon Peter, a fisherman and one of Jesus' 12 disciples. James, the brother of John, fishing companion of Simon and one of Jesus' 12 disciples. John, brother of James, fishing companion of Simon and one of Jesus' 12 apostles. Leper, an unnamed man affected by the disease of leprosy, who Jesus healed. Paralytic, unnamed paralyzed man who Jesus healed after he was lowered through the roof of a house. Levi or Matthew, a tax collector who Jesus called as one of the 12 apostles. Disciples of John, a group of people who were obedient to John the Baptist's preaching. Ang pagtawag ni Jesus sa unang apat na alagad. Nangyari nga na samantalang sila'y sinisiksik ng karamihan na pinakikinggan ng salita ng Diyos, na siya'y nakatayo sa tabi ng dagat-dagatan ng Genesaret. At nakakita siya ng 2 daong na nasa tabi ng dagat-dagatan, datapat nagsilunsad sa mga iyon ang mga namamalakaya at hinuhugasan ang kanilang mga lambat. At lumulan siya sa isa sa mga daong na kay Simon, at ipinamamanik niya dito na ilayo ng kaunti sa lupa. At siya'y naupo at nagturo sa mga karamihan buhat sa daong. At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon,
Bumaroon ka sa laot at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamalakaya. At sumagot si Simon at sinabi, Guro, sa buong magdamag ay nagsipagpagal kami at wala kaming nahuli. Datapat sa iyong salita ay ihuhulog ko ang mga lambat. At nang magawa nila ito, ay nakahuli sila ng lubhang maraming isda at nangagpupunit ang kanilang mga lambat. At kinawayan nila ang mga kasamaan sa 100 upang magsilapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at nangapuno ang 200. At ano pat sila'y nagpasimulang lulubog. Datapwat nang makita ni Simon Pedro, ay nagpatira pa sa mga tuhod ni Jesus na nagsasabi, Lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan, O Panginoon. Sapagkat siya at ang lahat ng kasama niya ay nagsipangilalas dahil sa karamihan ng mga isdang kanilang nangahuli. At gayon din si Santiago at si Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasama ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, Huwag kang matakot. Mula ngayon ay mamamalakaya ka ng mga tao. At nang maisadsad na nila sa lupa ang kanilang mga daong, ay iniwan nila ang lahat at nagsisunod sa kanya. Pinagaling ni Jesus ang sangketongin. At nangyari, samantalang siya'y nasa isa sa mga bayan, narito, may isang lalaki na lipos ng ketong. At nang makita niya si Jesus, ay nagpatira pa siya at namanhik sa kanya na sinasabi, Panginoon, kung ibig mo ay maaring linisin mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na sinasabi, Ibig ko, luminis ka. At pagdakay nilisan siya ng ketong. At ipinagbili niya sa kanya na huwag sabihin kanino man, kundi yumaon ka ng iyong lakad at pakita ka sa saserdote at maghandog ka sa pagkalinis sa iyo, alinsunod na inuutos ni Moises na pinakatotoo sa kanya. Datapwat lalo nang kumakalat ang balita tungkol sa kanya at nangagkatipon ang lubang maraming tao upang makinig at upang pagalingin sa kanyang mga sakit. Datapwat siya'y lumigpit sa mga ilang at nanalangin. Pinagaling ang isang paralitiko. At nangyari, ng isa sa mga araw na iyon, na siya'y nagtuturo at may nangakaupo doon nangakaupo doong mga Pariseo at mga guro sa kautusan na nagsisipag galing sa bawat nayon ng Galilea at Judea at Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumakanya upang magpagaling. At narito, dinala ng mga tao na nasa isang higaan ng isang lalaking lumpo at pinagpipilitan niyang maipasok siya at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi pagkasumpong na mapagpapasukan dahil sa karamihan ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay. At sila'y inihugos na mula sa butas ng bubungan pati ng kanyang higaan sa gitna sa harapan ni Jesus. At pagkakita sa kanilang pananampalataya ay kanyang sinabi, Lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. At ang mga eskriba at mga Pariseo ay nangagpasimulang mangat katuwiranan na nagsasabi, Sino ito na nagsasalita ng mga kakapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan, kundi ang Diyos lamang? Datapwat si Jesus ay nakatanto ng kanilang mga iniisip at sumagot at sinabi sa kanila, Bakit pinagbubulay-bulay ninyo sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan
o sabing magtindig ka at lumakad ka. Datapwat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At pagdakay nagtindig siya sa harap nila at binuhat ang kanyang hinigan at napasa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos at nagsipanghilala sa lahat at niluwalhati nila ang Diyos at nangapuspos sila ng takot at nangagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Pagtawag kay Levi. At pagkatapos ng mga bagay na ito, siya'y umalis at nakita ang isang maniningil ng buwis na nangangalang Levi na nakaupo sa paningilan ng buwis at sinabi sa kanya, sumunod ka sa akin. At iniwan niya ang lahat at nagtindig at sumunod sa kanya. At siya'y ipinagpiging ng malaki ni Levi sa kanyang bahay. At lubang maraming maniningil ng buwis at mga iba pang mga kasalo nila sa dulang. At nangagbulong-bulungan ng mga Paraseyo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit kayo'y nagsisikain at nagsisinom na kasalo ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan sa pagsisisi. Katanungan tungkol sa pag-aayuno. At sinabi nila sa kanya, ang mga alagad ni Juan ay nangag-aayunong madalas at nagsisigawa ng mga pagdaing. Gayon din ang mga alagad ng mga Paraseyo. Datapwat ang mga iyo'y nagsisikain at nagsisiinom. At sinabi ni Jesus sa kanya, mangyayari bagang papag-ayunuhin ninyo ang mga abay sa kasalan, samantalang ang kasintahan lalaki ay kasama nila? Datapwat darating ang mga araw at pagka inalis sa kanila ang kasintahang lalaki, kung magkagayoy mag-aayuno sila sa araw na yaon. At sinalita rin naman niya sa kanila ang santalinghaga. Walang taong pumilas ng bagong damit at itinagpi sa damit na luma. Sa ibang para ay sisirain ng bago at sa luma naman ay hindi bagay ang tagping mula sa bago. At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa iba'y para ay papuputukin ng alak na bago ang mga balat. At mabububo, masisira ang mga balat. Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat. At walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago, sapagkat sasabihin nilang mabuti ang laon. May ipi-play po akong video sa inyo. After po nito, hanggang dito po yung aking report. Salamat po sa Diyos.